Ay, magandang araw sa inyo, munting kalaman nga pala. Nako, Tito Boy, nagulat kay Libiste sa kanyang interview, no? Mga hindi inaasahan na hindi pwedeng sabihin, no? Alam naman natin si Libiste talaga na maraming bumabatikos sa kanya ngayon na sabi, publicity daw ng publicity. Bakit daw pa-interview ng pa-interview at mayat maya daw, nagpapakita sa social media. Bakit? Anong pakialam nyo? Bakit naman yung ombudsman? Ngayon lang tayo nakakita ng ombudsman, mayat maya nakikita natin. Di ba? Ang alam ko ang ombudsman, hindi ko nga dati ang ombudsman bago ko makilala mga isang taon eh. Di ba? Ngayon talaga nagpapakilala siya eh. Bakit kaya? Hindi naman pwedeng presidente. Etong si Libiste kaya nagpapapansin kasi 32 pa lang to. Alam niyo naman kung anong taon ng presidente. Di ba? Senador pwede pa. Pero siyempre, sa kanyang ginagampanan ngayon, sa kanyang matinding revelasyon ngayon, kaliwat kanan kabi-kabila ang kanyang interview, mas maganda. Sabi ko nga, bukod sa nape-pressure yung mga kalaban, mas lalong yung mga tao sa kanya, mas unti-unting bumabaliktad. Ika nga. Halimbawa, ako, naguguluhan ako, ano ba talaga ang flood control na yan? Sino ba talaga may kasalanan dyan? Ngayon, dahil may Libiste at yung hawak niya higit sa Cabral Files, doon tayo malilinawan. Heto, nakakagulat na revelasyon ng kay Tito Boy nang tinanong siya na kung ikaw ba ay gusto mo maging presidente. Heto, pakinggan mo. Actually, quite kaibigan ng aking ina at ginagalang ko po siya kaya hindi ko po direktang sinagot ang kanyang pahayag pero ang Meralco po ang naglinaw na ibang kumpanya ang binili ng Meralco. Okay. Hindi yung kumpanya na may prangkisa. So, klaro yun. Opo. Have you had a chance to interact with the ombudsman? Actually, ang team ng ombudsman ay bumisita sa aking opisina in November nung sinabi ko na meron akong files mula kay Yumaong Yusek Cabral na may mga listahan ng mga proponents. At meron po ako kasing isang kababayan, si Congressman Edwin Garjola, na nasa listahan na may mga projects na tila ay ipinasok niya. At a year later, na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan sa kanya. Kaya, ako September pa lang ata, pumunta na ombudsman sa kanya sa Dangkapa sa Batangas. Doon pa lang dapat inaksyonan nyo na eh. Kung may hawak si Libiste file, buti na lang hindi niya binigay lahat yon. Kung hindi, ano na nangyayari? Di ba, nakita nyo? Tapos, ganyan ka, boying, magsasalita ka kay Libiste tungkol sa solar mo? Di ba? Dapat dun pa lang sa pinuntahan kayo ni Libiste, kung talagang mahal nyo ang Pilipino, mahal nyo, walang pinag-iba yan sa isang pamilya na mahal niya ang kanyang mga anak. Oras-oras kinabukasan kagad, aaksyonan niya ang dapat niya aksyonan. Pero kung mahal nyo, siya sabi nyo, tambayan ng Pilipino at kung bakit yan din ang dahilan kung ba't kayo nakaupo dyan, dapat inaksyonan nyo kaagad aksyon. Wala eh. Umabot ng January, magpe-February na naman. Hihintayin pa natin ulit si Lacson, bumalik. Come on. Diba? Hindi, sisipin nyo. Logic. Ang panawagan ko noon sa November ay investigahan ng ICI at Ombudsman ang di umano'y pre-ordering ng mga proyekto bago pa ang approval ng budget na may mga proyekto na tila nakareserba na para sa mga certain contractors. At least by December, na-turn over sa DPWH at Ombudsman ang mga files na ito. Pero ang pinanghihinayan ko ay nung pumanaw lang si Yusek Cabral, talagang natugunan ito. Pero nung November ko pa sinasabi na sana i-preserve natin ang mga files na ito at let's take advantage of the knowledge that Yusek Cabral had that could hopefully help implicate the proponents of the DPWH project. So, in essence, what you're trying to say is the files are now in the possession of the Office of the Ombudsman? Tinurn over po December 23 Yes. ng DPWH sa Ombudsman. Okay. And mula noon, Is that the same files that you have? I think so, because there have been public statements by others who have also copies of the files that have the same contents as mine. Okay. Take me back to September 4 Yes. of 2025. Yes. What happened? Ako po ay
unang bumisita sa opisina ni Yusek Cabral June 11 at nagbigay po siya sa akin ng mga files na noon. And then nagsulat po ako sa Bakit? kanya. Magkaibigan kayo? Actually, hindi. Were you invited? So bakit ka napunta kay hindi. Yusek Cabral? Nag-set ako ng meeting as a newly elected congressman So ikaw ang nag-initiate? para maintindihan bakit ganito ang alokasyon ng budget sa DPWH. Dahil ang Batangas Tingnan mo ay Sige. maaaring sabihin natin 3% ng Si Libiste aligaga yung mga time na yan na pumutok yung Cabral na yan at pumutok yung flood control na yan, siguro pumunta siya doon kay Cabral para alamin niya yung kanyang distrito. Di ba? Nung nalaman niya siguro, tapos marami pa siya nalamang iba, siguro naudyukan siya ng kanyang konsensya na bilang isang naglilingkod sa bayan, hindi siya papayag na hindi sabihin sa lahat yung natuklasan niya kay Cabral. Hanggang sa naabutan niya ng pagkawala di umano nukuno ni Cabral, di ba? populasyon ng ating bansa, pero 2% lang ang nakukuha ng Batangas sa DPWH. Dito na siya nagkaroon ng kung ano ng hinala eh. At And since she was in charge of planning, siya po ang may formula para sa alokasyon ng budget. O, tama? So- Siya may formula ng alokasyon ng budget, tapos lalanglangin nyo lang. Sasabihin ni Boy yata, irrelevant. Ano ba naman utak yan? Tapos hindi nyo pagpuputuan ng pansin ng Cabral. Bakit? Anong meron? Siya may formula ng budget na yan. Kumbaga, hindi ka makakagawa ng isang gamot kung hindi mo alam yung formula. Kailangan tatanungin mo yung nagpo-formula. Bakit wala ito? Wala sa eksena to hanggang sa kinamatayan niya na kuno. 'Di ba? Kung wala pa palang libiste ang lumitaw sa atin, nga tayo lahat. Wala talaga, hindi makikita ang flood control. Ito nga lang, ICI, sabi ni Junior, tinapos na ang investigasyon 'di ba? Ganun kabilis tinapos na, hindi pa natitignan yung Cabral Press tinapos na niya ang investigasyon. Antindi, 'di ba? Tsaka nakakita niyan. you called and you initiated the meeting. Tapos gusto nila restitution, maisoli ang pera. Pero tinapos na ang investigasyon. Ano yun, ganun na lang? Sige nga. O sige, ngayon yung pinagmamalaki restitution nyo. Tapos tatapusin nyo, asan ang pera? Pabalik nyo sa mga tinapos nyo. Matapos na kamo matatapos na ata Sige nga, hindi kami papayag. Ngayon yung i-timing yung restitution na sinasabi nyo, trilyon na nawala sa amin. Di ba? Tapos, As early as June. yes, and then nagsulat ako para makakuha ng karagdagang informasyon nung Agosto. Tapos nung na-appoint si Secretary Vince Dizon September 1, I saw the opportunity to see if they will give more files because Secretary Vince was for transparency and Yusek Cabral was also reported to have already tendered her courtesy resignation. At naisip ko noon pa na baka kung umalis siya sa DPWH, marami din mga mawalang informasyon. But she was not resigned yet. She already, I think, tendered her courtesy resignation then. September Kasi 4. nung nandun ako, nagkwentuhan din kami. At Okay. shinare niya sa akin na ikinalungkot niya na hindi siya pwedeng mag-early retirement na lang. At nag-courtesy resignation pa Tama. ang mga undersecretaries ng DPWH. Tama. Totoo yan. Basically, decision-making at the time was in the midst of transition out of DPWH. She called Secretary Vince, and then I think there's also more back and forth. Maybe Secretary Vince called her back. This is her story. When I was in her office, Yes. Okay. So Vince She called called her back. Secretary Vince on the phone, and then nagbigay ng authorization si Secretary Vince na i-share sa akin anuman ang impormasyon na meron siya. At dahil siguro September 4 yun, September 1 lang nagsimula si Secretary Vince, hindi pa Tama. niya nakita lahat Ng ng extent ng mga files ni Yusek Cabral. Okay. At dahil si Yusek Cabral ay paalis na rin naman noon sa DPWH dahil nagbigay ng basbas sa telepono si Secretary Vince, Tama. umayag din si Yusek Cabral na ibigay sa akin ng access sa lahat ng mga Okay. files. That was Hindi, tinanggi nga, di ba, nakaraan? Ay, wala akong kinakausap, wala akong binibigay. Di ba? Sige, magharap nga kayo ni Libiste para matiyak kung talaga sinusinungaling sa inyo. Mas mukha pa lang sisinungaling talaga to si Vince kaysa kay Libiste. Si Libiste, ito, hayagan. Asan ba si Vince ngayon? Yung sumasakay sa bus. Tapos nagtatanong-tanong sa mga, nagdadaldal dun. Di ba? 3.5 months before she passed away. And
during that whole time, I had been in discussion with Secretary Vince about releasing the files to the public, and I believed that PPWH would eventually be the one to do so. And the first public statement that I made that I had the files was in November when Yes. he was alive. And when finally in December there were these tragic events, I said that all the more the DPWH should release the files to the public, but nagkaroon na nga ng disagreement kami at ni Secretary Vince. And I've said naman in other interviews na naaawa po ako kay Secretary Vince dahil siya yung nasa napakahirap na posisyon dahil appointed siya para sundan ang direksyon na ibinigay sa kanya. Pumalakas niya lang ang presidente natin eh. Isipin mo, kahina-hinala na. Nag-resign si Bonoan. Pumalit si Vince. Tapos si Bonoan, pinabayaan nila umalis sa bansa. Ngayon, nahihirapan sila. Pinagduloko tayo, di ba? Sila gumagawa ng ano nila, sila ang may kapabayaan. Tapos pag tinanong natin sila, asan si Bonoan? Aba, yung mga vlogger ng BBM, ano, bakit mo hinahanap yun? May ebidensya ka? Si Romualdez, may ebidensya ka? Sabay ganun, no? Tayo na nga biktima, tayo pa may mali pag tayo naghanap. Di ba? Natural. Maghahanap kami kasi yung kasagutan, hindi kami masatisfy sa sagot nyo. Eh wala nga kayong kasagutan eh. Sa tanong ng mga kababayan namin eh. Di ba? Tuloy pa ba ang investigasyon na to? Naniniwala Kung po. ako presidente na at nag-resign ka, ba't ka nag-resign? Ha? Sa delikadesa? Oo, bugok. Walang ganun. Nag-resign ka, eto, hold mo lahat ng departure, lahat ng port, mga seaport, lahat. Walang makakalabas ng bansa. Ang tawag doon, maghigpit ka. Hindi porkit ginano mo sila, masamang tao ka na. Disiplina tawag doon, disiplinahin mo. Higpitan mo lahat ng tauhan mo, ng yusik mo. Tama, mali. Kaso ang alam ko, sabi niya iba ang isang tao na hindi mo kayang disiplinahin at hindi mo kayang sawayin, isa lang ibig sabihin nun, magkasabot kayo. Tanong lang ha. Ako na personal na gusto niyang isa publiko lahat ng mga files ni Yusek Cabral sa lalong madaling panahon. Pero lahat po ng mga tao na nakapangalan sa files ay maaaring sabihin na ayaw ilabas ang files dahil kung okay silang ilabas ang mga files, pwede naman nilang kusang i-post sa Facebook. Hindi nila gagawin yan. Kahit pwede naman. Bakit? Kasi dalawa lang yan eh. Maaring yung gusto nilang target ng mga Duterte, hindi nila makita doon sa Cabral Files. At pangalawa, tatamaan. Hindi man sila kasali doon, yung mga matataas sa posisyon sa executive na o presidente, hindi naman kasali sa Cabral Files, no? Tatamaan yung mga kaibigan nila doon. Storya ko lang yan. Ang mga project insertions nila. Pero ang perception kasi ng publiko ngayon ay kung meron kang project proposal ay meron di umano'y anomalya. Kaya siguro may hesitation ang mga congressmen, senators at iba pang mga government officials na isa publiko ang listahan ng mga proyekto na propose ng bawat isa. Lian, in your estimation, how damning are the files? The files themselves do not prove corruption, but they pinpoint what project proponent has proposed. And in practice, in the cases that I've seen, that also means that they can choose the contractor in those district engineering offices where there are no truly competitive biddings in the DPWH, and those contractors oftentimes are linked to the proponents. And if you can probe into that link, then perhaps the government would also be able to uncover financial transaction between the proponent and the contractor. I get it. But it is also possible that you are listed, that you're part of that file, pero hindi na fund, halimbawa, ang isang proyekto. When you're talking about insertions. Ang karamihan po ng mga proyekto ay na-fund. Ang Karamihan, pero hindi lahat. vast majority po. Okay. Yung file na ito po is the National Expenditure Program. NEP na ito. Ang Okay. GAA naman
actually, may mga nadagdagan mga proyekto pa Mm. at may kokonting mga nabawasan o napapalitan. Pero sabihin po natin halos lahat ng mga proyekto sa file ay lumalabas din sa GAA. At halos lahat ng GAA ay napopondohan, although may mga for later release or for procurement pa. Pero ang ibig sabihin po, yung hindi malinaw, kung ikaw ay nagpapondo ng isang proyekto, kung nangomission ka sa proyekto. Pero the fact na, But can you prove that? well, the Anti-Money Laundering Council is the one that is now tracing the bank transactions between alleged proponents and And- contractors in maybe 1% of the DPWH projects in the country. Dahil ang focus ng flood control investigation ay ghost project. Ang ghost project, ayon sa listahan na ibinigay sa akin ng ICI, ay mga 30 billion pesos. Ang DPWH budget ng nakaraang 3.5 taon ay mahigit 3 trillion pesos. Kaya 1% pa lang ang iniimbestigahan in the case of ghost projects. At ang AMLAC ay nag-trace nga kung nagkaroon ng transfer of money between the contractor and the Okay. proponent. Pero kung tayo ay magiging consistent, wala tayong titidian na iimbestigahan, then Tama. the fact na ayaw ilabas Yeah. ang listahan ng mga proponents and contractors ay siguro isang cause of suspicion sa publiko na may itiyatago nga ang ibang mga member ng My only comment about the ghost projects being a starting point, I think makes sense. Dahil napakadali. Oo, nakalista ka, may budget ka, release ang budget, walang proyekto. What I feel bad about lang, sir, is that if people will go to jail for 1% of the Yeah. projects and much else of the 99% also has wrongdoing, Mhm. then they say selective justice is no justice at all. Mhm. And I think actually that the biggest problem of the DPWH is not flood control, it's bid rigging. At sinabi po ni dating Yusek Bernardo, almost 100% of the bids in DPWH are rigged. Kaya Alam mo, sa dami-dami ng interview ni Tito Boy, dito siya napipressure eh. Kasi politika to eh. Saka alam niya, si Libiste, alam nyo, may banta-banta ng buhay, syempre. Nakakailang na eh. Umaga, dito siya napipressure talaga eh. kung Mapapansin mo sa mga tanong niya eh. sasabihin Maingat. natin na ito din yung ayaw ko po kasi, if I can be frank, sa mga ongoing investigation. Sinasabi natin, itong mga tao ay nasa listahan ng mga dapat managot at wala pang kaso, sira na ang kanilang imahe sa Mhm. media, pero napakaraming mga iba naman ay hindi iniimbestigahan. I feel for those who are being Investigated. singled out na lalo na dahil may mga nakikita kong mga mas malaki pang mga budgets at di umano'y katiwalian sa DPWH na hindi iniimbestigahan, na the logic in me is to call out that we are not doing a consistent and non-selective But you investigation. have been doing it, right? And that's why I'm just explaining that I feel compelled to say this because if I don't, then parang din ako nagiging complicit sa injustice na To the nakikita ko. crime. Opo. Yeah. Oh, pero yung bakit ayaw ilabas? Bakit yung iba na imbestigahan, yung iba hindi? May mga kinatatakutang pangalan? May mga iniiwasang pangalan? Ang sinabi na nga po ni Senator Lacson ay halos buong 19th Congress ay may Nako. insertions Sabit kayo dyan, 19 Congress. at may mga cabinet secretaries pa at undersecretaries na may mga Kaya- allocables. Kaya maiintindihan mo si Lacson din eh. Maiintindihan mo sa kabilang banda eh. Na, although hindi ko maintindihan sa kanya, yung kay Romualdez. Kasi yun ang pinakamahalaga sa lahat, yung maiupo si Romualdez dun eh. Hindi naman para pagbintang niya, sabi ko nga eh. Yun hindi ko maintindihan sa kanya. Pero, mas naiintindihan ko ngayon kung bakit si Lacson tahimik dun sa kwento ng 19th Congress. Sa tagal ng senador na yan, sa tagal ng politiko na yan, kaibigan niya na yung mga yan, sila Cheese, sila Bato, sila 19th Congress yan mga yan eh, pati mga ano eh. Hindi natin alam kung sino-sino mga dyan eh. Magkakaibigan lahat yan, magkakadir eh. Alam nyo kasi pag sa politiko, doon ka nga lang sa local eh, sa City Hall halos lahat, 3 taon mo doon sa City Hall, marami ka nang kilala sa City Hall eh. Halos lahat ng departamento, kilala mo yung mga hepe eh, kilala mo yung mga katrabaho doon sa City Hall eh. What if pa kaya national, na ando doon kayo, sa Senate kayo, diyan kayo,
magkakaibigan kayo, magkakakilala kayo. Di ba? Ibig sabihin, hindi, may ilang ka pag nilabas mo to. Kaya hindi mailabas-labas ni Ping Lacson yung mga 19 Congress niya kung meron na siyang kopya. Ang may lakas na loob lang talaga maglabas nito, si Libiste. Kaya nga marami nagagalit sa kanya ngayon eh. Hindi lang 3 tao, 10 taong congressman ang sangkot eh. Malamang mas marami pa, hindi lang mga politiko. Pati yung mga nasa head ng office. Malamang masasangkot yan. Totoo yan. Si Cabral niya eh, sipin mo. Yan talagang ano, yan ang pinakasusi sa lahat na si Libiste. Na buti na lang may Libiste lumabas. Paano pag wala? Hindi kaya ni Lacson eh. Napatunayan natin eh. Hindi kaya ng kung sino man, ni Ombudsman. Hindi kaya ni, masakit man sa pandinig, pero si Senator Marcoleta, sinusupil nila eh. Binubutasan nila sa sauce eh. Siguro, hindi kaya ni Marcoleta, kaso nga lang kasi may edad na si Marcoleta. Hindi na para makipagtalo. Bilhin mo 72 na yun. Di ba? Ayaw na siguro ma-stress, ma-high blood. Ganon din siguro si Lacson. Di ba? Pero itong mga batang ito, handang makipaglaban. Alam na yan, yung pagkikita nila ni Barsaga, pati ni Kiko, ni Libiste, pati nila Eli San Fernando, malamang alam na lahat yun. Kaya hindi po lang iilan. So Pero having said that, marami ang ayaw lumabas. having said that, Lian, where do you actually start? What do you do when the whole body has cancer? I think it's above my pay grade to tell the government what to do, but I see my contribution to be to at least call for transparency and say what truth does exist, and then hope that the government will release it and then let the whole Congress and Senate and public judge. No, aside from being just an officer, I mean, as a congressman, you're also a citizen of this country. So I think you have the Yes. right to call out. So I think, sir, what I am first calling for is transparency. Yes. Pag lumabas na ang mga impormasyon, Makakaasa ka ba na magkakaroon ng transparency? well, I can say, sir, na With the political patronage set up, elections coming in 2028. dahil marami na po ang may kopya ng mga files na ito, kahit hindi po nanggagaling sa akin, lalabas ang mga files na ito sa madaling panahon. And you are hopeful na may mangyayari. Well, ang aking personal na pananaw ay hindi magkakaroon ng sapat na hustisya sa mga nangyari ng katiwalian dahil masyadong marami ang nangyari na para managot ang lahat ng dapat managot. Pero ang nakikita kong at the least dapat mangyari as soon as possible is to lower government spending. Dahil ito po ang nabanggit ko kanina na common philosophy ko sa aking idolo si Elon Musk na ang gobyerno ay hindi kaya na gumastos ng malaking Kumbaga dito, hindi na kaya hindi na kaya tong lahat ng sangkot. Kung lahat sangkot hindi naman lahat, pero although mga 80% sangkot, ano to do or die na to Kung makukulong mo to o ikukulong mo, wala rin mangyayari. Ang pinakamaganda nito yung budget na supilin, bantayan maigi ng 2026. Pero mas maganda siyempre, kasuhan lahat ang napapatunayan. pondo na walang korupsyon. At para bawasan ang korupsyon, ang madaling solusyon ay bawasan ang budget ng gobyerno. Kaya sinasabi ko po ito dahil ito po ay isang pananaw na hindi mo maririnig sa Kongreso. Yung flood control na 255 billion ay tinanggal sa 2026 budget. Pero inilipat naman sa AIX, TUPAD, MAIP, farm-to-market roads at iba pang ayuda. At imbes na ilipat sa ibang mga bagong gastos, ang aking panukala sa mga susunod na mga budget din ay magtipid na lang tayo. Dahil ang kinatatakutan ko po ay dahil bumabagal na rin ang growth ng ating ekonomiya, bababa din ang ating tax revenue growth, ang bansa ay baka hindi na makakabayad sa laki ng ating utang at kung hindi natin bawasan ng unti-unti ang ating taon-taong ginagastos, baka biglang mapilitan tayong biglang magbawas ng ating ginagastos kung ma-downgrade ang credit rating ng ating bansa dahil hindi na natin mababayaran ang ating utang. Okay, pag ibinaba mo ang government spending. Alam mo ba't niya nasasabi lahat to? Alam niyo ba't nasasabi niya lahat to? Ito yung hindi katulad ni Pacquiao Si Pacquiao kasi yumaman sa pagbaboxing.
Aminin natin. Saka late din nila siya nagnegosyo eh. O maaari may sinabay siyang negosyo, no? Pero yumaman si Pacquiao talaga. Sa umpisa pa lang, 1 to 10 years, 15 years, boxing talaga siya. Pero mo magkano panalo sa boxing? $150 million yata yun, ha? Billion sa ating agad yun. Yung premyo nun. Doon siya yumaman. Kaya, siguro, puso lang talaga meron siya. Mabuting puso. Pero si Libiste po, bagaman alak siya ng mayaman, pero nakita niya kung paano siya nagsimula sa baba. Paangat. Hindi siya yumaman kung saan sa boxing o sa larangan ng ganyan. Yumaman siya sa kanyang sariling diskarte. Sabi, nalaman niya kung paano umangat ang isang komunidad. Paano umangat. Yun ang gusto niya ituro sa atin, sa mensaheng ito. Na kung may kakayahan siya na kaya angatin ng mundong itong sarili niya, what if pa kaya kung sa Pilipinas, sa distrito niya? Kasi malaking tulong yung solar niya eh. Sipin mo na lang eh. Nag-i-invest siya, habang yumayaman siya, kumikita yung mga tatrabaho, 10,000 trabahador nabibigyan niya trabaho. Ang Pilipinas, mga investor dito napunta dahil sa kanya. Siyang tao lang yan What if pa kaya kung ito ay lumawak sa kanyang impluensya, maging senador siya? Totoo. Kasi ang isang tao talaga, dapat alam mo kung saan ka galing sa baba. Pag bumula ka sa taas, para alam mo yung procedure paano umasenso ang isang bansa. Anong klaseng epekto meron ito sa services naman para sa taong bayan? Alam niyo sir, ang Kaya pakinggan nyo. Pilipinas naman noon ay hindi may ganitong kalaking government spending eh. Sa panahon ni Pangulong Aquino, nasa 14% lang of GDP. Ngayon po nasa 22 to 23%. Dahil kung hayaan lang natin ang mga halal na opisyal na magdesisyon, gusto nila, habang sila yung nakaupo, i-maximize ang ginagastos. Kaya hanga din ako sa mga nakaraang nakaupo na they practice restraint in using public funds and left a healthy balance sheet to the succeeding administration. But I remember Noy Aquino was heavily criticized for his savings But then. in hindsight, it was a heroic act because kung ikaw ay nakaupo, ang pinakamadaling gawin mo, mangutang ka ng malaki tapos ipamigay mo sa ating mga kababayan. Pero ang ibibigay mo naman sa susunod na administrasyon ay malaking utang. Kaya In other words, it wasn't so much wisdom that he did it. ang maganda naman na mababa ang government spending, tumaas naman yung credit rating, naging investment grade ng Pilipinas at doon lumakas ang ating ekonomiya. Ang nangyayari din kasi naka-crowd out ang private investment pag ang gobyerno ang nang-uutang imbes na ang pribadong sektor. Kaya ang comparison natin ay dapat sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Bakit ang Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia ay may mas malakas na ekonomiya kaysa sa atin? Dahil sa private at foreign direct investment. Tama. Hindi naman po dahil sa government Tapos spending. susupilin ni Boying. Di ba? Kaya walang alam sila eh. Wala silang alam eh. Ako wala akong alam dito Pero batay sa aking mga experience at pagre-research at naririnig ko naman batay sa aking pasya ng puso. Walang alam yung mga bumabatikos kay Libiste. Hindi nila alam kung ano kahalagahan ng ginagawa ni Libiste. Hindi lang para sa sarili niya. Para makinabang ang bayan natin. Hindi nila alam. Double meaning niya itong ginagawa ni Libiste. Yung nalaman tong solar niya, mas nabigyan tayo ng kaalaman sa solar. At pangalawa, nailalabas yung mga kurakot sa bansa. Di ka, benepisyo ng bansa natin, ayaw ni Boying yun. Ba't wala naman sinabi ayaw niya, pero yung ginagawa niya, yung act niya, meron mo, so silipin mo solar, nakaisip pa ng paraan para silipin tong taong ito. Parang bata eh. Kala mo ang galing eh. Siguro may pagkakataon nandoon sila, iisipin ko kung ano paninilip diyan. Alam ko na. Magaling talaga ako. Ombudsman ako, galing ko. Alam ko na kung ano sisilipin. Ganun ba? At doon po tayo bumabalik sa ating napag-usapan kanina na yung difficulty of doing business sa Pilipinas dahil pati ang mga investor ay pinapahirapan ng mga politiko ang mas hadlang sa ating pag-unlad at hindi ang kakulangan ng government spending. Correct. And when you discuss foreign direct investments, mapupunta ka talaga kung gaano kahirap ang magnegosyo dito sa ating bansa. And of course, the image that we have built because of the
corruption mess that is still plaguing the country up to this very moment has affected, trust of potential investors, for example. Pero balikan lamang natin yung DPWH dahil yun ang mainit na pinag-uusapan magpahanggang sa ngayon, including the Cabral files. Nariyan yung actors. We have the same actors. That's why people, I think, started to talk about political dynasties and the party list law. You have the same actors. You have the same system. And then you have that culture. And if you view this whole corruption phenomenon that's happening in our country, where do you start? Everyone is involved, as you would say. Ang ginagastos natin ngayon ay galing sa utang. At kung hindi natin bawasan ang ating ginagastos, mababawasan din kasi wala nang gustong magpautang sa atin. How much of the 2026 budget goes to debt servicing? To your knowledge. That's a very good question, sir. Ang debt servicing, kung hindi po ako nagkakamali, ay 1 trillion sa 6.7 trillion. Ang ating government revenues ay actually only 5 trillion. 1.7 trillion ay bagong utang. Kaya kung titignan natin, 1 trillion out of the 5 trillion government revenues ay napupunta sa debt servicing. That's 20% of our revenues. At ito po ay lumalaki. Kaya in just a few years time, baka aabot din siya sa 30%. At doon ko nga po sinasabi na dahil sa sobrang laki ng ating utang, baka mas mahihirapan na tayo na mangutang. At doon pa lamang, the concept of unprogrammed allocations, unprogrammed funds, doesn't make sense. Kasi Tama. it's premised around the idea Na may savings. na may savings. Nangungutang na tayo. Eh, Paano may umpisa pa savings? lamang may utang ka na. Tama po. So, we go back to the fundamental question of, okay, may corruption, pero we have the same politicians, actors, we have the same system, we have this culture that we have to pay attention to. Sana ang Pinoy, sana tayo. Mapipilitan tayo na mag-slow down sa ating ginagastos dahil mauubusan din tayo ng pera. Kung hindi natin kusang gagawin ito ngayon pa lang. So, I hope that the public will awaken to all of this. But by the way things look, tuloy-tuloy po ang pagtaas ng ginagastos ng gobyerno. Until wala na talagang pera ang ating bayan. Yun pong nangyari sa Sri Lanka. Right. Diba? I was about to say that. Kaya it's sad to say na sa ngayon, tayo po ay papunta sa Sri Lanka. Itong crusade mo, I call it a crusade. Maraming humahanga, maraming tumutuligsa. You have your own share of critics. Sabi mo nga, you have new enemies. How are you managing? Actually, I told my mom I'm having the time of my life. You are. Dahil nakikita ko na marami naman din sumusuporta sa ipinaglalaban natin sa social media. Dahil mababa po ang trust rating ng DPWH, lalong-lalo na po. At kung ang sinasabi ko ay dapat natin pagpipilitan pa rin ng administrasyon yan na mataas ang rating ng DPWH. Ganun lang yun eh. Di ba? I-reforma. Baka gawin pa nga ng mga loyalista ng mga 80% yan eh, 90% eh. Isisisi nila sa mga Duterte. Sasama ng mga ugali, no? Sasama. Grabe. Ang DPWH at hindi lang iilan ang dapat investigahan, pero ang buong DPWH dapat investigahan. Siyempre, magagalit yung mga nakikinabang sa sistemang ito. Tama. Pero mas marami naman po ang sangayon. What is the end game to this? I am just taking it one step at a time. And I did not even have a plan of entering politics in this Congress. But I think can be seen from even my business track record to be a little opportunistic when I see that there is An opportunity. Yes, an opportunity to do something. Like I said, I did not expect last year that the DPWH would be such a big issue, and I guess it will be an exciting next 2 years to see what else will happen even just during this Congress. But right now, just in summation, what is it that Congressman Leandro Levisti wants?
That's a very big question po. I Mhm. think that in the short term, what I'm advocating for is transparency on how public funds are spent, not only in the DPWH, but I've even been raising issues with the MOOE of Congress. And I think this should be towards an end of lowering government spending so that we will avoid credit downgrade next year. And I hope that eventually the country will solve its corruption issues that are discouraging private and foreign direct investment so that we can become more competitive economy like our peers in Southeast Asia. Do you see yourself being president of this country? Nako, yan na. Ako po ay 32 years old pa lang po. Tagal At, pa. 8 taon pa. Alam ko, 40 years old eh. hindi ko po naisip nung ako po ay nasa high school or college na mag-private business ako. Ang aking plano actually ay maging law student. Pero nakita ko na may biglang lumabas na industriya sa solar energy. Opportunity. Doon ako pumasok for 12 years of my life. Ngayon naman, nabenta ko ang aking kumpanya, naisip ko na tumakbo, at here I find myself giving an interview with Tito Boy. So, life is a roller coaster, and Tama. so far I'm Galing. enjoying the roller Magaling ride. to. A ride that has a lot of surprises. Pero ang ibig sabihin naman po ay just take it one step at a time. Which is good. And if you do your job well, then hopefully people will recognize that and appreciate it. Hypothetical lang, it happens that you become president one day. Anong tipong first lady ang meron ka? Alam niyo po, sir, kung pwede ko pong sagutin lang ito ngayon, don't quote me this in the future. Kung wala kang pamilya, baka mas pwede kang maglingkod ng tapat at ng malinis. I respect that. Ang sinasabi ko nga kasi kanina ay pag may pamilya ka, iniisip mo ang kapakanan nila. Tama. Pero kung meron man akong pamilya, ang gusto ko, hindi nila mamasamain na ginagawa mo. dapat unahin ko ang kapakanan ng marami. Dahil, bakit naman, porket ikaw ay anak ng mayaman, dapat mas maganda ang buhay mo kaysa sa mga ordinary mamamayan. I totally get that. E pag hinanapan ka ng apo ng nanay mo, matuwa na lang siya na marami akong mga pinapaaral na bata. Hindi, ito po mga kababayan totoo yung sabi niya sa bahagi na yon na pag wala kang asawa, mas mauuna mo yung dapat mong unahin. Mas magagampanan mo. Kahit sa Biblia marami walang asawa na gampanan nila yung tungkulin nila Pero syempre, utos din naman yan syempre, mag-asawa ka. Kasi katuwang mo yan Diba? Katuwang mo sa buhay yan At kung yung asawa mo naman, hindi ka kukontrain sa advokasya mo sa bansang ito, mas maganda, humanap ka ng ganun. No? Kaya hindi ako pabor na wala kang asawa, libis din. Mas maganda, may katuwang ka, napapabor sa lahat ng gagawin mo. No? Hanggang dito na po muna tayo, paalam sa inyong lahat.